Base po sa pinakahuling datos na nakalap natin, nakita natin ang sentro nito sa vicinity ng Besao Mountain Province. So, nasa Cordillera Administrative Region yung sentro po niya at yung kabuuan ng bagyo, as you can see po, ay halos nananalasa sa buong Northern at Central Luzon. Kasalukuyan pa rin po siyang nananalasa. At ang kanyang maximum sustained winds malakas pa rin. Umaabot pa rin sa 120 kilometers per hour near the center at gustiness na 200 kilometers per hour. Kanyang movement ay west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa latest na track na ipinalabas po natin, inaasahan natin na today nga po, babaybayin talaga niya or magtatraverse siya dito sa landmass ng Northern at Central Luzon. And then, eventually po ay lalabas din po ito sa coastal waters ng Ilocos Sur. This evening din po yan o ngayong gabi. So, it will continue to move west-northwestward over West Philippine Sea and eventually po ay mag-exit ng ating area of responsibility by tomorrow. So, bukas pa po ang labas nitong sinika sa ating PAR. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin tayo ngayon sa Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central and southern portion ng Abra, sa northern and central portions ng Ilocos Sur. So dito po concentrated yung signal number 4 natin, habang signal number 3 naman po sa mga lugar na ito, sa northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, central portion of Isabela, southwestern portion of Cagayan, rest of Abra, southern portion of Apayao, rest of Ifugao, northern portion of Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at natitirang bahagi pa ng Ilocos Sur. Yan po yung mga lugar kung saan na meron tayong orange shade. So dito din concentrated yung signal number 3 natin. Ibig sabihin malakas pa rin na hangin ang nararanasan at pwedeng maranasan pa ng ating mga kababayan sa mga susunod na oras. Habang signal number 2 ngayon, sa northwestern and eastern portions ng Cagayan, rest of Nueva Vizcaya, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Apayao, natitirang bahagi pa ng Benguet, sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, northern and central portion of Aurora, maging sa northern portion of Nueva Ecija. Signal number 2 naman ho yan. Habang nakatas pa rin ang signal number 1, ibig sabihin posible pa rin ang mga pamisa-misang pagbugso ng hangin dulot nga po ni Bagyong Nika dito po sa Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, which is this one, and rest of Pangasinan, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern and central portions ng Zambales, northeastern portion ng Quezon, kasama na po dyan ang Polillo Islands. So kung makikita po natin, Northern Luzon, basically Northern Luzon and Central Luzon pa rin, nakatas pa rin ang ating tropical cyclone wind signal. So ito po ay, ang focus po nitong signal na ito ay sa wind impact o sa lakas ng hangin na pwedeng maranasan po ng ating mga kababayan doon dahil kay Bagyong Nika. Samantala, narito naman yung mga lugar na bangabat walang nakataas na signal, posible pa rin makaranas ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin na dulot pa rin ng trough nitong si Typhoon Nika, which is today posible sa Batanes, Bataan, Cavite, Batangas, Lubang Island, Marinduque, Romblon, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Catanduanes. Habang bukas, pwede pa rin itong maranasan yung mga pabugso-bugso ng hangin sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands at maging sa Isabela. Ito, importante din po ito ang ating rainfall forecast. So, dahil nga po sa pag-traverse o pag-cross nitong si Typhoon Nika, posible pa rin ang intense to torrential o yung matindi hanggang sa halos walang humpay na pagbuhos ng ulan dito po sa Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, maging sa Aurora. So, ibig sabihin, expected po dyan yung mga flooding sa pagbaha, maging yung mga pagguho ng lupa o landslides ay posible rin po dahil nga sa matindi at hanggang sa walang humpay na pagbuhos ng ulan. Then, meron din po tayong heavy to intense rainfall na expected or forecast dito po sa areas na ito, sa Ilocos Norte,
Ilocos Sur, La Union, maging sa Isabela. So, ibig sabihin, likely rin ng mga pagbuha dito dahil malakas din. Malakas hanggang sa matinding mga pagbuhos ng ulan ang pwedeng maranasan ng ating mga kababayan. And then, moderate to heavy naman sa Pangasinan, Tarlac, maging sa Nueva Ecija. Ibig sabihin, katamtaman hanggang sa malakas na mga pagbuhos ng ulan ang mararanasan po dito sa areas na ito. So sa gale warning natin, nakataas pa rin ang ating gale warning sa eastern coast of Cagayan, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. So hindi at mahigpit pong pinagbabawal ang paglalayag po dito sa mga areas na ito dahil nga napakadelikado po. Dahil pa rin yan sa bagyong Sinika. At maliban po dito sa bagyo na currently ay nakakaranas o nanalasa sa atin, meron pa rin po tayong minomonitor outside the Philippine Area of Responsibility. At huling nakita po yan sa layong 780 kilometers east of Guiuan, Eastern Samar. Tropical depression pa lang ho ang kanyang kategory sa ngayon. 55 kilometers per hour near the center ang kanyang maximum sustained winds at yung gustiness niya ay umaabot sa 70 kilometers per hour. Pero in-expect natin sa projection po natin, posible pa po itong lumakas sa mga susunod na araw bago po ito tuluyang lumapit sa ating area, lumapit sa landmass po natin. In-expect po natin bukas ay papasok po ito sa ating PAR o sa ating area of responsibility. So ang ating advice ay mag-monitor po tayo sa mga updates na ipapalabas po ng Pag-asa. So ang kanyang movement as of today, west-northwestward at 20 kilometers per hour. So, dito po sa Luzon, nandun po yung ating mga dams na minomonitor, like po yung Magat and Agno Bicol, Ambuklao, Binga, and San Roque, which is yun po yung medyo tinatamaan ng bagyong si Nika. And bali yan naman po yung mga location nila, kung nasan po yung mga dams natin. So, ito po yung dam update natin as of 4 p.m. Unahin ko po muna yung mga dams natin na kasalukuyan nagpapakawala po ng tubig, which is una itong Ambuklao Dam. Ang Ambuklao po, ang kanya pong elevation is 750.01 from 750.29 kanina pong alas 8 ng umaga. So medyo may pagbaba po siya ng 0.28 meters. So meron pa po siyang 1.99 meters deviation dun po sa kanyang normal high na 752. That's why nakabukas pa rin po yung gate ng Ambuklao, which is 1 gate, 0.5 meters, and may total discharge po na 197.64 cubic meters per second. Yung pong tubig na pinapakawalan ng Ambuklao is sasaluhin naman po siya ng Binga, which is ang kanya pong elevation is 571.18, ganyan pong alas 4, and galing po siya sa 572.86 kanina pong alas 8 ng umaga. So medyo may pagbaba po siya na 1.68 meters. So and ang kanya pong deviation from the normal high na 575 is 3.82. So nakabukas pa rin po siya ng 2 gates and 1.0 total of 2 gates, 1.0 meters, and meron po siyang total discharge na 303.21 cms. And yung po naman pinapakawala ng tubig ng Binga is sasaluhin naman po ng San Roque. Ito po yung pinaka-downstream ng tatlong dams. So ang kanya pong present elevation naman is 277.99 from 278.07. Medyo may pagbaba po siya ng 0.08 meters. So ang kanya pong deviation from the normal high na 280 is 2.01 and still nakabukas pa rin po ng 1 gate, 0.5 meters. And meron pong total discharge of 340.16 cms. Nagbukas po ito kaninang alas 4 lang. Alas 12. And also ito naman pong Magat. Ang kanya pong present elevation is 182.75 from 181.95. So medyo may pag-increase pa rin po siya ng 0.80. Although kahit nakabukas po siya ng 1 gate, 1 meters. Kasi nga po medyo tinamaan po yung watershed ng Magat ng malalakas na pag-ulan. So yung normal yung assessment po namin kanina na 90 is medyo naabot na po. So kaya po medyo kahit nakabukas po siya ng 1 gate, continuous pa rin po yung pagtaas niya. Medyo malaki yung inflow. So medyo napapansin natin tumataas pa rin po yung level ng Magat. And ito naman po yung ibang dams natin ito like itong Angat.
Ang kanya pong present elevation is 201.79, ngayong alas 4 from 201.88. So may bagya po siyang pagbaba na 0.09. Medyo malayo pa po. Yung kanya pong millimeters of rain is 235. So medyo maraming ulan pa yung kailangan para mabot niya yung 210. And Pantabangan Dam, 209.52. Ito medyo tumataas po to. Although kahit naman po siya medyo tumataas, is malayo pa naman po siya. 11.48 deviation, doon naman po sa kanyang normal high na 221. So yung pong assessment namin, yung rainfall needed is 900 pa. So medyo madami-dami pa. So far wala pa naman tayong dapat pang ipangamba dito po sa Pantabangan Dam. Gaya nga po na nakabukas po yung ating Ambuklaw Binga San Roque, so naglabas din po kami ng hydrological situationer dito po sa Agno River. Ito po yung number 1, 24 hours validity. So ang next issuance po is bukas pa po ng umaga, 9 a.m. Bali ito po ang Buklaw Binga and San Roque. So ito naman po yung mga areas likely to be affected ng mga dams na nagpapakawala. Gaya dito sa Ambuklaw, yung pong dadaanan ng tubig ng Ambuklaw, ay ito pong barangay Bukod, barangay Ambuklaw sa may Bukod, Benguet. Amin po lagi inaabisuhan na medyo mag-iingat po sila and pumunta po sila dun sa matataas na lugar and wag muna pong pupunta sa mga ilog. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang Buklaw papuntang Binga, ito naman po yung tubig na barangay na nasa downstream ng Binga, ito pong barangay Tinugdan and Dalupirip sa may bandang Itugon, Benguet. And also ito ng San Roque, ito naman po yung nasa may bandang Pangasinan. Ito naman po yung mga areas or lugar na apektado ng pagpapawala ng tubig ng San Roque, lalo na medyo nagtataas po sila ng gate opening kasi nga po medyo malakas yung inflow ng tubig ng galing Binga. So ito pong mga nasa barangay ng San Manuel, ito po yung nasa may bandang Pangasinan. San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayog, Santa Maria, Villasis, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bayambang, and Bautista. Kagaya po na lagi namin sinasabi is medyo mag-iingat po tayo and medyo lumayo muna pa tayo doon sa inyong mga kailugan and pumunta po tayo doon sa mga safe na lugar. And also itong sa Magat River, nag-issue rin kami ng situationer and ang validity niya is 24 hours. So bukas na po ulit yung sunod naming issuance. Ito naman po yung mga barangay na apektado ng pagpapakala ng tubig ng Magat. Ito pong Alfonso Lista na sa may bandang Ibugaw, and Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reina Mercedes, Burgos, Naguilian, and Gamo. And also, nagbigay na rin po ang aming isang river basin, itong Pampanga River Basin, ng flood warning or flood advisory number 1. So, 24 hours din po yung validity. So, ang next issuance po is bukas na rin po ng umaga. And also, ito naman po nasa may Abra River Basin, nasa may bandang Northern Luzon din to. So, sako po ito ng CAR. So, meron po kaming river basin doon. So, nagbigay na rin po yung mga concern kasamahan namin doon ng advisory number 1 dito sa Abra River Basin. And yung pong present average basin rainfall nila, 24 hours is slight to moderate. So yung present is heavy to intense na pag-ulan na po yung na-observe. So ito na po yung water courses likely to be affected. Ito po yung Tinig River, Abra River, Lagbin River, other tributaries draining to Tinig River, Sot River, Biti River, Tablang River, Liges River, Buli River, Balakad River, Patagi River, Dagsian River, Laod River, Kadaklan River, and Ubog River. Ito po yung mga river na maapektuhan or yung medyo, or hindi na medyo tataas talaga yung tubig dahil nga po medyo malakas yung pag-ulan and nagbigay na po kami ng warning doon. And ang ang warning po namin is strongly advised to take appropriate action. Yun na po yung binigay naming advice doon sa Abra River Basin or doon sa mga nasasakupan ng Abra River Basin. And also yung Cagayan River, kasi nga po yung Cagayan River, dahil nga po yung Magat,
Yung po ay yung pagpapawala ng magat is pupunta po siya or yung dadaan sa Cagayan River Basin. So naglabas na rin po ng warning or flood advisory ang Cagayan River Basin. Doon po sa mga posible na tumaas yung tubig, doon po sa dadaanan ng tubig na pinapakawalan ni Magat Dam. So ang amin lagi pong paalala na hindi naman po namin lagi inaalis is mag-iingat po tayo and pumunta doon sa mga safe na lugar. And also itong pong yung advisories namin by region. Ito po yung mga principal river basin namin. May mga principal river basin na medyo maliliit na river, so madali po siyang mapuno, mag-overflow, so nagkukos po ng pagbaha. Ito po yung namin sa issuance namin is yung CAR, Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3, for appropriate action na po. Region 4A, Region 4B, necessary precautionary measure, and nag-final na po kami kanina. Ngayon pala ngayon. Bicol Region and Region 8, Eastern Visayas.